Noong nakaraang buwan sa Enero sa taong itong 2022, ang Pilipinas ay nagbabayad sa Russian company ang Rosoboron Export ng 15% down payment para sa 16 na unit na Mi-171 heavy lift helicopters. Ang bayaran ay naganap bago nilusob ng Russia ang Ukraine. Ang helicopters na ito ay makatulong sa military sa rapid deployment and medical evacuation capabilities at kaya din itong magsagawa ng combat operation laban sa mga terrorists at insurgents. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ayon kay Department of National Defense Secretary Delphin Lorenzana, ng 12.7 billion peso contract para sa Russian heavy lift helicopters ay napipirmahan noong Nobyembre sa nakaraang taong 2021 bago nagkaroon ng paglulusob ang Russia sa Ukraine at bago ang nakakalumpong sanksyon na pinapataw ng US at ibang Western country kasama na ang Japan at Singapore. Ang down payment para sa deal ay kanilang nasagawa sa pamagitan ng LLC Subtechno Export of the Russian Federation isang buwan bago nangyari ang invasion. Ang Department of Budget and Management or DBM ay kanilang inilabas ang pundo noong pangbuwan ng December noong nakaraang taong 2021 para masiguro na mapabilis ang deal. Ang Russia at Pilipinas ay gumawa ng paraan para malampasan ang tinatawag na CAATSA na ibig sabihin Countering Adversaries Through Sanction Act, at dahil ang US sanction laban sa Russia ay hindi kayang makapagpigil sa Rosoboron Export, kaya ang Rosoboron Export ay lalong lumalapad ang kanilang market at noong nakaraang taon ay nakapagtala ang Rosoboron Export ng 52.1 billion US dollar order mula sa 61 countries kasama na ang Pilipinas. Ang Rosoboron Export ay nagbibinta ng mga drones, combat aircraft, helicopters at mga engine, increasing its market share in Asia Pacific region to about 50%, at ang China at Vietnam ay ang biggest market ng mga Russian equipment. At ang Thailand, Malaysia at Indonesia ay bumibili rin ng mga eroplano at submarines sa Russia. Ang Rosoboron Export ay nilikha ni Russian President Vladimir Putin noong taong 2000 at binigyan ito ng exclusive right to supply to international market kasama na ang Russia Whole Armaments para sa export. At sila ay nagbibinta ng mga missiles, weapons para sa mga barko at submarines at mga small arms and various ammunition sa umpisa pa lang ng Duterte administration. Ang Russia ay nagbibinta ng mga grenade rocket launcher sa Pilipinas at kahit sa US sanction, hindi ito makapagpigil sa Duterte administration in dealing with Russia kasama na ang Mi-171 heavy lift helicopters deal. As si President Rodrigo Duterte, who publicly idolized Putin, ay nakatuon o committed sa kanyang Russian friend na si Putin na bibili ng mga Russian military hardware kahit maraming kumukontra dito mula sa mga local defense at military leaders na pumapabor sa mga Western model and equipment. Ang military ay nag-oppose sa mga Russian at Chinese equipment dahil hindi ito compatible sa mga existing US and Western manufactured equipment, at ang mga military ay hindi familiar sa maintenance at operation sa mga Russian and Chinese equipment. Talagang mahirap dahil ang sulat pa lang ay iba, hindi English, at baka magkamali sa pagpindot ng button dahil Russian ang nakasulat. Sa halip na standby backup fire button ang mapipindot, so malaking disgrasya ito. At isa pa sa naging dahilan ay lalong gumugulo ang buong military logistic and operation kasama na ang mga spare and servicing dahil hindi ito tutukma. Sa bagay, ang mga Pinoy ay magaling magdiskarte. Pag hindi kakasya, gagrindirin lang, okay na, kasya na. Ngayon maraming napabalita na ika-cancel daw ang in-order na Mi-171 helicopters deal dahil sa paglusob nito sa Ukraine. Ang totoo ay ang pagka-cancel sa deal na ito ay talo ang Pilipinas dahil bayad na ng 15% ang Pilipinas at baka magagalit si Putin at maninigaw at may kahalong missiles ang kanyang mga sigaw, pakadelikado. Ang Pilipinas ay nagdesisyon na hindi ikansila ang pagkuha ng 16 na Mi-171 helicopters mula sa Russia dahil ang Pilipinas at Russia ay nag-approve sa nasabing deal bago nangyayari ang Ukraine crisis. Ang Pilipinas ay nakapagbayad na sa Russia para sa naturang helicopters. Ang Pilipinas ay bumuboto sa UN General Assembly laban sa Russia dahil sa kanyang pag-aatake sa Ukraine. At ang ties ng US at Philippines ay lalong lumalakas at hanggang ngayon ay tumataas pa rin ang military cooperation ng US at Philippines laban sa China. At ang pagbili ng helicopter sa Russia ay hindi naman siguro ito may tuturing na anti-US move. Ayon kay Department of National Defense Secretary Delphin Lorenzana, na wala siyang nakitang dahilan na i-scrap ang nasabing deals. At sa ilalim ng agreement, ang first batch ng Mi-171 helicopters ay may delivered ng Russian
24 months pagkatapos ng 6-year terms ni President Duterte ngayong June. Nung tinatanong si DND Secretary Lorenzana na hindi ba makaapekto ang paglusob ng Russia sa Ukraine sa pagbili ng helicopters, ayon kay DND Secretary na ang panahon lang ang makapagsasabi or only time will tell. Ang kagandahan ng helicopters na ito na mula sa Russia, ang Mi-171, ay pwede itong gagamitin sa mga combat operation and search and rescue operation and medical evacuation. Ang deal sa pagkuha ng Russian helicopters ay ilan lamang sa mga weapons na bibilhin na ang agreement ay pinipirmahan sa huling mga buwan ni President Duterte sa Malacanang. Kasama na nito ang 32 billion peso contract para sa 32 na Black Hawk helicopters mula sa Poland. Ang pagkaroon ng heavy lift helicopters ay matagal ang pangarap ng Philippine Air Force dahil ang malaking helicopters ay tutugma sa pangailangan ng Philippine Air Force na hindi kayang gagampanan ng maliliit na mga helicopters lalo na sa panahon ng combat and peacetime and tactical airlift and heliborne operation. Noong 1970 ay pangarap na ng Philippine Air Force na magkaroon ng helicopters gaya ng US Boeing CH-40 Chinook at noong 1978 ang US government ay gusto magbenta sa Pilipinas ng CH-470 Chinook at ayon sa reports na kung napipirmahan lang ang kontrata, mayroon na sana Chinook helicopters ng Philippine Air Force mula pa noong 1981. Pero hindi ito natutuloy dahil sa mahina ang ekonomiya sa Pilipinas noong early 80s at pagdating ng 1995 sa ilalim ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program ay binuhay uli ang pagkukuha ng 4 na units na Chinook helicopters. Pero dahil sa mahina ng ekonomiya sa Pilipinas noong mid-90s dahil na rin sa Asian crisis, ang programa na ito ay tinigil na lamang. Pero ngayon, ito na ang Mi-171 heavy lift Russian helicopters na kahit na hindi na itutuloy ang Chinook helicopters ng Boeing na paborito ng Philippine Air Force dahil US made at madali lang mai-operate, okay na rin itong Mi-171 heavy lift helicopters dahil powerful at pwede lagyan ng maraming armas gaya ng rockets at multiple machine gun na ang ibig sabihin ay bagay rin ito sa mga combat operation and peacetime operation. Hanggang sa susunod, maraming salamat.